ating pong babasahin ay First Peter 5:6-7. Andiyan na ba? Babasahin ko muna po bago tayo, wala pa yata yung ating PowerPoint. First Peter 5:6-7, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Tayo po yung po at mananalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, we magnify your name, Jesus. We exalt your name on high. We acknowledge your presence upon our midst, O Lord Jesus. Hallelujah. We acknowledge your Holy Spirit in our midst. Malaya ka po, Panginoon, nakbilos sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sa amin pong kalagitnaan, Panginoon, as we declare your truth, Panginoon, the truth of thy word. Father, we pray in Jesus' name, let your Holy Spirit teach us tonight. I pray in the name of Jesus, may you break all the hearts, Panginoon, na nagmamatigas sa inyong harapan. Ang mga puso, Panginoon, na ayaw magpasakop sa inyo, ang Diyos. Pasagin niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso. At kami po ay magpakumbaba sa inyong harapan, Lord God. Sa gabi ito, Panginoon, ihanda niyo po kami, ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isipan, tumanggap ng iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, makakaupo na kayo mga kapatid. Settle down. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron tayong mga bago. Pwede po bang tumayo yung ating mga bago? Sister Christine. Tama ba? Sister Christine. Palampakan natin ang Panginoon. Tapos yung nasa likod natin, si Brother Joshua. Ayan. At saka si Brother Dante. Ayan. Purihin ng Panginoon. It's not an accident that you are here tonight. May plano ang Panginoon, magandang plano ang Panginoon sa buhay niyo. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon dahil nakikita natin yung mga kapatid ginagamit dito, no? Kahit sila po ay kinakabahan pero nagpapasakop sila sa Panginoon, sumusunod sila sa nais ng Panginoon. Hindi po madaling tumayo rito mga kapatid. Yung mga nakikita yung tumatayo dito, nagpapasilite. Minsan, kunwari, parang malalakas ang loob, pero nanginginig yan sa loob. Pero sumusunod sila sa Panginoon. Sa kabila nung kanila, ino-overcome nila yung kanilang fear. Amen? Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, si Brother Nervin ang tumayo sa gabi ito and purihin ang Panginoon sa kalakasan ng loob na tumayo dito. Hindi po madali. Alright, tayo po ay aaral na ng salita ng Panginoon. Nasa series po tayo. Ang title po ng series po natin ay Paanyaya. Okay? Pag sinabing paanyaya ay invitation. So paanyaya, God's gracious invitation. Ang ating po scripture ay 1 Peter 5:6-7. Sermon number 4 na po tayo. Amen? Natatandaan niyo ba yung mga nakaraang sermon? Series po ito. Ibig sabihin ay pagpapatuloy sa isang malaking tema. Alright? Yung ating unang topic is about believe. Diba? Pangalawa ay about repentance. Pangatlo is about come, let us reason together. It's about what? It's about forgiveness. God's invitation of forgiveness. Ang pang-apat pong sermon natin ay cast your cares upon the Lord. So ang tema po natin ay God's invitation to trust Him. Paanyaya ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Tayo bilang tao, mga kapatid, kahit sabihin Kristiyano na tayo, dumadaan tayo sa moment na parang nagdadoubt tayo. Lalo-lalo na pag may problema. Sino po may mga problema? Amen. Oh, praise God sa mga walang problema. Ano? Sabihin nyo sana. Walang problema. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok, suliranin at problema ng ating buhay. Ngayon, anong ginagawa natin sa mga sandali na yun? No, so, ang ating key truth is
the God who saves us is also the God who sustains us. No? Ang Diyos na nagligtas sa atin, kasi yung topic natin last time is what? Is about believing in God and about repentance, about forgiveness. And ngayon, yung Diyos na nagligtas sa ating lahat, mga kapatid, nandiyan kayo? Amen. Yung Diyos na nagligtas sa atin, siya rin yung magsusustain sa atin sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating problema, suliranin sa buhay. But let me tell you a short story. Itong story na ito ng mga kapatid, nadinig ko ito nung bata pa ako. Palagi ko itong nadidinig sa mga pastor. No? A poor woman was carrying a heavy basket or sack of potato on her head as she walked to the market. Nung unang panahon, panahon ng hapon. Noong unang panahon talagang binibit-bit pa Ngayon, di karton na di ba? Di karton, di ba? Pero nung unang panahon, ang pagtitinda o magdadala ka ng sino na abutan yung ganong ira, no? Yeah. Diba dinadala, hindi uso noon yung magbabay ka, magkakariton Talagang manual Naalala ko tuloy, nagbibit pa ako ng tubig, yung galon-galon ng tubig mag-iigib ka malayo. No? Yung di bomba pa yun So nung unang panahon, ganun yung estilo, magdadala, pag magtitinda, naka-basket, tapos ipapasalin ng ulo. Kaya pang walang kamay. Kaya pang ibalanse. So ganito yung kanyang pamamaraan kapag siya ay magtitinda. At sumakay po siya ng isang jeepney. No? Pag sakay niya ng jeepney o ng bus, kasi hindi naman kaso sa jeepney. Pag sakay niya sa loob ng bus or jeepney, ay nagtataka yung mga tao sa paligid niya dahil hindi niya binababa yung kanyang dinadala. Yung kanyang dalang potato. Although the jeepney was now carrying both her and her load, she continued to balance the potatoes on her head instead of setting them down. Di ba? Magtataka ka nga naman, bakit hindi iba pa? Bakit pasan-pasan pa rin? Alright? Kasi na tayo. Balance potatoes on her head instead of setting them down. Another passenger asked, nagtanong yung isang passenger, why don't you put the potatoes on the floor? She replied, the jeepney is already carrying me. I don't want to add the weight of my potatoes. Sabi niya, hindi, ayoko nang makadagdag pa sa bigat ng jeepney. Dala-dala na ako Marami sa atin mga kapatid gano'n. Niligtas tayo ng Panginoon. Many believers are like that woman. They have climbed into the jeepney of God's grace, yet they continue carrying their burdens on their own shoulders. Niligtas tayo ng Panginoon at biniyayaan tayo ng Diyos, pero gustong-gusto pa rin nating buhatin yung ating mga problema, suliranin ng sarili natin. Yun yung problema sa ating mga kapatid. God invites us not merely to ride with Him, but to rest in Him. The one who carries us is fully able to carry our burden as well. Life is filled with burdens. Tama? Puro problema minsan Minsan sunod-sunod pa nga Some carry financial worries. May mga problema sa financial. Say amen. Amen. Marami yan Financial worries. Others struggles with sickness, family problems, uncertain future, or hidden fears. Anxiety has become one of the defining struggles of our generation. Bata pa lang minsan, nag-aalala na Diba? Itong ang ating generation, mga kapatid, ay anxious generation. Talagang lagi nag-aalala. Balisang-balisa ang ating generation. We live in an age of information, yet many hearts are filled with worry. Marami nag-aalala. The good news is that God does not ignore our burden. He does not tell us to pretend they don't exist. Instead, He invites us to bring them to Him. Ano ang ini-invite sa atin ng Panginoon ngayon? Yung ating problema, suliranin, kabigatan, ay ibigay natin sa Kanya. So, it is an invitation to trust God. It's an invitation to cast all your cares upon God. Yung mga alalahanin mo sa buhay, yung mga problema mo sa buhay, ini-invite ka ng Panginoon. Inaanyayahan ka ng Panginoon na ibigay sa Kanya lahat.
Today, let us discover another invitation of God for all of us. Una, the burden we carry. The burden we carry. 1 Peter 5:7. Diyan lang iikot yung ating pag-aaral sa gabi nito. 1 Peter 5:7, sabi diyan, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Peter acknowledged that believers experience anxiety. Minsan nag-aalala tayo, amen? Meron po dito hindi nag-aalala? Diba, minsan nag-aalala tayo, madalas pa nga. Becoming a Christian does not remove every difficulties from life. Darating ang problema eh. Kahit Kristiyana tayo, nakakaranas tayo ng problema. Kahit nagtitiwala tayo sa Panginoon, nakakaranas tayo ng problema. At hindi natin maiiwasan, minsan nababalisa tayo, nag-aalala tayo. Ano kaya yung ibang babayad namin sa kuryente? Ang babayad namin sa Dewa, sa Sewa, sa Meralco, maraming iso sa Pilipinas kayo sa Meralco. Ano kaya ibang babayad ko sa mga bills namin? Ano kaya kakainin namin? Dumarating yung panahon na nag-aalala tayo sa buhay mga kapatid. Some preachers promise that if you become a Christian, all your problems will disappear. Narinig nyo na yan. May mga preacher, should I say false preacher, sasabihin nila, kapag naging Kristiyano ka na, mawawala lahat ng problema mo. Only blessing, only blessing. Eh, nung naging Kristiyano ka na, lalo pang dumami yung problema mo. Mali, yun yung tinatawag na prosperity gospel. The scripture never makes such promise. Hindi pinangako ng Panginoon na wala ng problema ang isang Kristiyano. In fact, sabi ng Biblia, anong sabi? In this life, you will have many troubles. So, normal sa isang Kristiyano makaranas ng problema. Minsan, mas marami pa eh. Diba? Magtataka ka, bakit yung hindi Kristiyano? Parang walang problema. Ako, ang dami kong problema. Darating ang problema sa atin. Sabi ng Biblia sa John 16:33. The apostles experienced persecution. Ito nga sa mga apostol eh. Hardship, imprisonment, and suffering. Yet, they remained faithful. Diba? Kaya huwag natin sasabihin, pag Kristiyano na ako, blessing lang. Fake news yun. Hello mga kapatid. Maraming sasabi, lumapit kayo sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon at laging pagpapala. Ang ganda pakinggan eh. Fake news. Ang pangako ng Panginoon ay sasamahan ka. Yun ang pangako ng Diyos. Mahirap man ang problema, suliranin, pagsubok na dadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Mas magandang pangako yun kaysa yung wala ng problema, tapos makakaranas ka ng problema. Ngayon, ang nangyayari sa mga nakapakinig ng prosperity gospel, akala ko ba walang problema? Pag nagkaroon ng sakit, karamdaman, suliranin, walang pera, anong mangyayari? Lord, akala ko pa. Ayoko na pong maging Christian, tumatalikod sa Panginoon. The word translated anxieties is from the Greek word merimna, or sa verb ay merimnao, which refers to worries, cares, and distracting concerns that divide the mind. Ito ang ganda eh. Lagi ko itong tinuturo itong word na ito eh. Napakasimple. Worry and anxiety. Sabi rin mga kapatid, napakalalim ng ibig sabihin. Ibig sabihin, distracting na nadidivide yung isipan. Kasi kapag nadidivide ang ating isipan, we cannot function well. For example, alalang-alala sa bagay, sa problema mo sa pamilya, hindi ka ngayon makapag-worship sa Panginoon ng tama. Bakit? Iniisip mo yung mga bagay na yun. Kaya you are distracted, you are divided sa iyong isipan. Diba? For example, ngayon, nandito ka. Nakikinig ako sa preacher na ito, sa kay pastor. Pero yung labahin ko, mataas na. Kasi taas ko na yung labahin ko. So, natidivide ka, you are worried. Yun yung ibig sabihin ng merimna. This anxiety arises because we live in a fallen world. Bakit ba meron anxiety? Bakit meron bang mga problema tayong nag-aalala tayo? Kasi nandito tayo sa mundong makasalanan. So, kaya normal lang yun. So, anxiety is common human struggle. Even faithful believers experience season of fear and concern. Kahit yung mga character sa Biblia, mga kapatid, faithful believers, nakaranas ng mga pag-aalala din. Si Abraham worried about his safety. Naalala niyo yung kwento ni Abraham. Di ba? Nag-aalala siya, baka patayin kami dito ah. Anong gagawin? Nagsinungaling siya. So, sabi niya,
Hindi, itong kasi asawa ko ay kapatid ko. Nagsinungaling siya kasi nag-aalala siya sa safety niya eh. Di ba? Sino pa? Si David often cried out in distress. Kaya pag nagbabasa ka ng Psalm, makikita mo minsan tumatagbo si David. Kasi may mga worries din siya, may mga takot din siya, may mga fear din siya. Si Elijah become discouraged. Alam niyo yung kwento ni Elijah, di ba? Pagkatapos niyang magtagumpay, no, laban sa mga false prophet, anong nangyari sa kanya? Natakot siya. Kasi hahantingin siya eh. Mga kapatid, nagkaroon siya ng takot. After a great victory, Elijah felt overwhelmed, alone, and asked God to take his life. Lord, kunin niyo na po ako. Pagkatapos niyang magtagumpay laban doon sa mga false prophets. Martha was anxious about many things. Alam niyo naman yung kwento ni Mary and Martha, di ba? Sabi niya, oh, Lord, sabihin mo nga kay Mary, ano niya yung tulungan niya ako, nag-aalala na ako. Maraming dapat gawin. Yung sinaing kailangan pag pero yung adobo kailangan pang nag-alala eh. Batid eh. So ganun yung nangyari. Then Paul spoke of his daily concern for the church. Meron siyang concern. So faith does not eliminate every anxious feeling, but it teaches us where to take our anxiety. So pag sinabing pananampalataya sa Panginoon, hindi naman automatic na wala yung pag-aalala natin. Pag sinabing trust in God, when we say faith, hindi naman na-eliminate yung pag-aalala mo eh. Anong ibig sabihin nun? Pag may pananampalataya ka, alam mo na ngayon kung saan mo ilalagay yung iyong worry. Ilalagay mo sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Believers face real concern. Peter wrote to Christians in Asia Minor who were suffering persecution. Peter's audience lived under social hostility, government pressure, and threat of physical harm. Their anxiety were grounded in real danger, not imagination. Itong audience ni Apostle Peter ay nakakaranas ng maraming problema. Persecution, pressure. Kasi remember mga kapatid, ang mga Kristiyano noong unang panahon ay persecuted. Illegal yung religion. They feared imprisonment, they feared rejection, they feared suffering, they feared uncertainty about tomorrow. Likewise, Christians today face financial pressure. Diba? May mga problema sa pinansyal. Small things. Likewise, Christians today face financial pressure, health problems, family conflicts, ministry burdens, emotional struggle, and concerns about the future. Maraming problema tayong kinakaharap. Nandiyan yung pera, problema sa pera. Sabi nga nila, buti pa yung pera, mayroong mukha, may tao. Pero yung tao walang problema sa pera, problema sa pamilya, conflict sa pamilya, mga kapatid, family conflict, health issues. Akala mo okay ang lahat, tapos magpapacheck ka, medyo may sumakit sa tagiliran mo, magpapacheck ka, stage 3. Di ba? Parang pinagsukloban ng langit at lupa kapag may mga ganung problema tayo kinakaharap eh. Kaya, hindi tayo exempted sa problema mga kapatid bilang Kristiyano. Even our future, minsan nag-aalala tayo. Saan kaya ako bukas? Paano kaya kung hindi matigil, mag-escalate itong situation? Yung conflict na nangyayari sa Middle East. Saan kaya ako ngayon? Saan kaya ako bukas? Ano kaya mangyayari? Ano kaya kakainin namin? Minsan, nakakaranas tayo ng ganong concern. And even emotional struggles. God never says these concerns are unimportant. Hindi naman sinabi ng Lord na hindi mahalaga yan. Those concerns are important. Pero ang tanong, nag-aalala ba tayo sa punto na hindi na tayo nahahati na yung ating isipan? God acknowledges our burden. Peter says, all your anxieties, nothing is too small for God. Amen? Amen. Minsan isipin natin, ayoko nang manalangin. Kasi yung concern ko, liit-liit lang naman eh. Hindi mga kapatid, sabi ng Biblia, all your anxieties, all your concerns, nothing is too small for God. Small things we worry about
accumulated and becomes significant and weigh us down. Minsan, yung mga maliliit pang bagay, pinagpapawalang bahala natin, hindi ko na ipagpe-pray ito, hindi ko na itudulog sa Panginoon itong bagay na ito, itong problema na ito, maliit lang naman ito eh. Hanggang unti-unti, naiipon, nagkakaroon ng tinatawag na turmoil, diba? Nagkakaroon ng pressure sa loob, bigla na lang sumasabog. Lord, hindi ko na po kaya. Bigla na lang sasabog eh. Kaya lahat lang, kahit maliliit na bagay na concern natin mga kapatid, idulog natin sa Panginoon. Sabi dito, all your anxieties. Sometimes we think God only cares about major crises. Akala natin yung malalaking problema lang ang concern si Lord eh. Oh, malaking problema. Tapos saka lang ako tatawag sa Panginoon, saka ako lalapit sa Panginoon kapag malaking problema na. Hindi mga kapatid. Kahit mga maliliit na concern ng buhay natin, concern ng ating Panginoon. Yet our Heavenly Father cares about every burden that troubles His children. Ano yung mga bagay na gumugulo sa inyo? Ano yung mga bagay na yung sinasabi nila, that keeps you, yun yung term na, that keeps you awake 2 a.m. in the morning. Yun yung mga term na ginagamit nila. Ano yung mga bagay na bumabagabag sa inyo, gumigising sa inyo sa gabi? Hindi kayo makatulog. Amen. Ito yung dapat dinudulog natin sa Panginoon. Sometimes we think God only cares about our major crisis. Yet our Heavenly Father cares about every burden that troubles His children. There is no worry too small to pray about and no burden too heavy to Him to carry. Kayang buhatin ng Panginoon lahat yun. Lahat, wag natin sabihin na maliit lang to. O kaya wag natin sabihin, ang bigat na nito eh. Kayang-kaya ko na to. Hindi. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Walang maliit na worry na hindi concern ang Panginoon. Walang malaking problema na hindi niya kayang buhatin. Casting takes humility. Ito lang mga kapatid, babasag sa ating puso. Puso nating matigas, puso nating mapagmalaki. Sabi rito, ang linaw, casting takes humility. Pag sinabi natin casting, pagbibigay sa Panginoon, actually yung term na yan, pagtatapon sa Panginoon ng ating mga suliranin at problema. Yung mga concern natin. It takes humility. Ibabato natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin yung ating mga kabigatan sa buhay. Yung bumibigat sa atin, nagpapahirap sa atin, nahihirapan tayo, yung mga worries natin. Ang sabi natin dito mga kapatid, casting takes humility. Bakit? In the original Greek, verse 6 and 7 are actually a single continuous sentence. Kaya mahalaga pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi isang verse lang, basahin natin yung kabuuang context. Yung 6 at 7 mga kapatid, is a continuous sentence. Connected yan eh. Peter has just commanded believers to humble themselves under the mighty hand of God. Tignan nyo, basahin nyo, verse 6. Remember, ang text natin, verse 7 ha. Ito, verse 6, bago yung 7. Sabi niya dyan, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Therefore, verse 7 explain how one may humility is expressed. So makita natin, sabi niya sa verse 6, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Nandiyan mga kapatid, humble yourselves. Sa verse 7, doon mo may papakita kung paano ka nagpapakumbaba sa Panginoon. Paano magpakumbaba sa Panginoon? By what? Casting all your cares upon the Lord. By casting every anxiety upon the Lord. Ito, take note mga kapatid. Pride tries to carry burden alone. Ulitin ko Pagka daw nagmamataas tayo, binubuhat mo yung iyong problema, binubuhat mo yung suliranin mo, at yung kabigatan mo ng sarili mo. Sabi mo sa tabi mo, pride yan. Let me emphasize this, kasi kailangan digdig ko ito Itong katotohanan na ito, ulitin ko mga kapatid. By casting every anxiety upon the Lord. Paano na magpapakumbaba? How we will humble ourselves before the Lord? By casting our cares upon God. Yun yung pagpapakumbaba. Ngayon, pride tries to carry burden alone. Pag sinasabi mo, Lord, kaya ko to. O kaya hindi ka na nagpa-pray. Problema ko to Kailangan mong solusyonan to
Summa cum laude ako nung college ako, kaya kaya ko lahat ng problema sa buhay ko. Pride tries to carry burden alone. Humility admits, Lord, I cannot carry this without you. Yun yung humility. Nakita niyo ba yung dalawa, mga kapatid? Yung pride, sasabihin mo, kaya ko to. Yakang-yaka yan. Problema ka. Ano lang? 300,000. Manila. Ano? Pag kinakiri mo daw ng sarili mo yung problema, suliranin mo, pride yun, kayabangan. Pero kapag nagpapakumbaba ang isang tao, pag sinasabi mong, Lord, hindi ko po kaya, kailangan ko ng tulong mo. Yun yung humility. That's how we express humility before God. Katulad, itong illustration, mga kapatid, a little child carrying a heavy school bag may struggle under its weight. Diba? Lalo-lalo sa Pilipinas, diba? Yung bata, ang liit-liit, yung bag niya, mas malaki pa sa kanya eh. Diba? Talagang uba na yung mga bag na dala-dala sa Pilipinas eh. To an adult, the bag is light, but to the child, it is overwhelming. Diba? Kapag yung tatay, siyempre, sa kanya, magaan lang yun eh. Pero hindi naman niya tutuksuin yung bata, diba? He will not condemn that child. Anong gagawin niya? Tutulungan pa niya eh. Kasi naiintindihan niya yung weight na pinagdadaanan, di ba? A loving father does not mock the child for struggling. Instead, he reaches down and carries the bag himself. Likewise, our Heavenly Father understands our weakness, gladly bears what overwhelms us. Ano yung mga bagay na nagiging kabigatan natin? Karamdaman, suliranin sa buhay, sa pamilya, pag-aalitan sa pamilya, mga kapatid. Ano yung mga bagay na nagkakaroon ng kabigatan sa atin? Bakit hindi natin ibigay sa Panginoon? Cast all your cares upon the Lord. It's an invitation to trust God. Pangalawa, the command we receive. Ano yung command ng Panginoon? Casting all your anxieties to Him. 1 Peter 5:7, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Kaya sinabi ko kanina, mga kapatid, yung 6 and 7 ay continuous sentence. Sabi dito, humble yourselves before the Lord, therefore under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. Casting. Paano daw mag-humble yourselves? By casting all your anxieties on Him because He cares for you. Yun yung tinatawag na the grammar clue dito ay yung participle. As a participle, the word casting describes how you perform the main action. Ano yung main action? Humbling yourselves before the Lord. Yun yung main action eh. Ito yung utos sa inyo. Ito yung pag sinabi sa grammar imperative, pinag-uutos. No, konting grammar. No, pinag-uutos. So, ito yung main na pag-uutos sa atin. Yung participle, paano natin gagawin yun? Bahagi doon yung pagkakasting our cares upon the Lord. Peter does not merely sympathize with our worries. He gives us command. The word casting means to throw upon or place completely to another. Pag sinabing casting, anong ibig sabihin nun? Itatapon. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Pag sinabing ikakas daw natin yung ating burden, yung ating anxiety, saan? Ibig sabihin, itatapon daw natin. It is what? It means to throw upon or place completely on another. Ibibigay daw ng buong buo. Andiyan pa ba kayo, kapatid? Hindi kalahati. Hindi, Lord, sa iyo yung kalahati, sa akin yung kalahati. Hindi ganun yung sinasabing casting. Pag sinabing casting, you throw completely. You place something, everything upon another. Ibibigay mo ng buong buo. Completely on another. It describes transferring a burden from our shoulder onto someone stronger. Meron sa Pilipinas, meron tinatawag na pinggay. Alam niyo yung pingga? Yun yung pinangbubuhat. Yung pinangbubuhat ng taho. Pingga ang tawag doon eh. Hindi pang taho lang yun, mga kapatid, kung hindi nyo alam. Pag-ikip din yun. Mas madaling mag-ikip pagka may pingga. Pag sinabing
Cast all your cares. Sabi dito mga kapatid, putting yung aalisin mo sa shoulder mo at putting it on someone stronger. Paano yung pinggan mga kapatid? Hindi mo kaya eh. Di ba? Pag angat mong ganun ay mabigat. Di ba? Tatawag ka ng mas malakas na kayang buhatin. Ganun daw yung ibig sabihin ng casting your burdens upon the Lord. God calls us to entrust our concern to Him. Ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon, iniimbitahan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Notice Peter does not say, ignore your worries. Di ba ganyan yung tinuturo ng modern psychology, di ba? Isipin mo wala. Empty your mind. Di ba? May yoga pa eh. Empty your mind. Walang problema. Pagbukas ng mata mo, may problema pa. Andun yung problema. Di ba? Ganyan yung tinuturo. Empty your mind. God does not teach us to ignore our problem. Kahit mga Christian ngayon, mga kapatid, ganun ang tinuturo eh. Kung isipin mo, sakit ka. Yung mga word of faith movement eh. Walang karamdaman. Walang sakit. May pera eh. Wala nga eh. Ewan ko kung dadadasan nyo na yun. Sasabihin, walang karamdaman. Kung sasabihin may karamdaman, meron nga. Diba? Yung mga word of faith eh. Ano yung tinatawag na denial eh. Hindi naman tinuturuan tayo ng Panginoon na i-deny natin yung ating sitwasyon eh. He does not teach us to ignore our worries, our problem, or hide your fears. Minsan, delikado pa yun yung tinatago mo eh. Di ba? Yung mga concern sa buhay eh. Hindi rin niya sinabing, figure everything out yourself. Hindi yan eh. Walang Bibliang nagturo na yun, na kaya-kaya mo na yan. Sige, solusyonan mo yan. Hindi. Instead, he says, cast all of them upon Him. Every burden has only two possible location. Lahat ng burden natin, dalawa lang ang lugar. Una, ano yung lugar? On our shoulder? Or on God's shoulder. Mamimili ka lang eh. Baka kaya problemado ka sa buhay, hindi ka na makausad dahil binubuhat mo mag-isa. Ito ang paanyaya ng Panginoon sa iyo. Cast all your cares upon me. Sabi ng Panginoon. Pagka kinikerry natin on our shoulder, yun yung pride. Pero kapag binibigay natin sa Panginoon, yun yung humility. Prayer. Ito na, paano ngayon? Pastor, paano ko ikakast sa Kanya yung mga problema ko? Paano? Ano yung paraan? Ano yung methodology? Ito mga kapatid. Prayer is an act of dependence. Pag nanalangin ka, yun yung pagkakast mo. Yun yung pagtitiwala mo sa Panginoon na, Lord, hindi ko po kaya. Panalangin. Casting our cares happens primarily through prayer. When we pray, we confess, Lord, I cannot control this situation, but you can. Lord, hindi ko kaya, Lord. Itong sitwasyon ko po, Panginoon, hindi ko po kaya, binibigay ko po sa inyo. That's how we cast our concerns, our cares, our burdens upon the Lord. Ang tanong na, nalangin pa ba tayo? Kapag may problema tayo, nananalangin pa ba tayo? Pag walang problema, nananalangin pa ba tayo? Baka pagkakakain na lang tayo nananalangin, Lord, thank you. After that, can I go to the We must always cast our cares upon the Lord through prayer. Prayer is not informing God about your problems. He already knows. Prayer is expressing our dependence upon Him. Kapag nanalangin ka, hindi mo lang Lord, ito po ang problema ko, ito po. Parang nililista mo eh. Lord, ito po ang mga problema ko, bahala ka. Hindi ganoon. Kapatid. Ibig sabihin, ano yun? We express our dependence upon God. Lord, hindi ko po kaya, kailangan ko po ng biyaya mo, kailangan ko po ng grasya mo. Lord, ito po, kailangan ko mga bagay na ito. I need your mercy and grace upon my life. Every sincere prayer says, I trust you more than I trust myself. Ano man yung problema natin, pinagdadaanan natin, we must depend upon God. Trust replaces self-reliance.
Anxiety often grows from believing everything depends upon us. Bakit tayo nagkakaroon ng anxiety? Pero kung naalala noon, preaching ng isang pastor, sabi niya, from anxiety to anxiety. From anxiety to anxiety, sabi niya. Anxiety, di ba? Parang catchy Ano daw ba yung root cause ng anxiety? Pag daw iniisip natin ng lahat ng bagay nakadepende sa atin. Pag nakadepende sa doon tayo magkakaroon ng anxiety. Anxiety often grows from believing everything depends upon us. Faith remembers that everything ultimately depends upon God. Nakadepende sa Diyos, hindi sa atin mga kapatid. Hindi sa galing mo, hindi sa husay mo, hindi sa pera mo, hindi sa kakayanan mo, hindi dahil marami kang may malaki ang bank account mo, savings mo sa bank account. Andiyan kayo mga kapatid? It's not about how because we depend on ourselves, but we depend upon God. Casting our cares is not passive resignation, it is active trust. Pag sinabing casting all your cares, hindi yung, bahala na si Batman. Hindi ganoon. Pag sinabing casting all your cares, ang ibig sabihin ng casting all your cares, active trust. Lagi ka nagtitiwala sa Panginoon, hindi yung, wala na yan, okay lang yan. Bahala na bukas. Hindi ka naman mga kapatid. Andiyan kayo? Ang ibig sabihin ng casting all your cares is what? Active trust upon God. Lagi ka nagtitiwala, Lord. Pinagkakatiwala ko sa iyo lahat ng bagay na ito. Yun yung ibig sabihin natin. Casting our cares is not passive resignation, it's an active trust. We continue working, we continue serving, we continue obeying, but we no longer carry the burden alone. Nagpapatuloy ka sa pagbuhay Kristiyano, pero hindi mo na pinubuhat mag-isa. So how we will apply that truth? Take an honest inventory right now. Ano yung mga bagay na nagiging kabigatan natin? Magkaroon tayo ng inventory sa ating sarili. Ano yung mga bagay na binubuhat ko, nagiging kabigatan sa akin? Yung mga moment na nagbibigay sa akin ng lutang moments. Diba? Yung nakatanaw ka sa malayo pero wala namang tinatanaw. Yung mga oras na nasa CR ka mag-isa, nakaupo ka tapos umiiyak ka. Ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng kabigatan? The moment an anxious thought grips your mind, treat it as a prompt to pray. Pagka may mga oras na parang nag-aalala ka na, nagsisimula na, gamitin natin yun para prompt na manalangin sa Panginoon. Mag-pray tayo mga kapatid. Do not try to fix it on your head first. Use a simple, immediate breath of prayer. Para sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I cannot carry this. This belongs to you. Think of prayer not as a checklist of requests, but as a physical offloading. Kapag nananalangin tayo, hindi lamang parang nag-checklist ka, ito Lord, kailangan ko ito, kailangan ito. And then you are offloading everything, your burden upon the Lord. Lord, ito po, binibigay ko po sa inyo. Binibigay mo lahat ng kabigatan sa Panginoon. It's an invitation to trust Him. Pangatlo at panghuli, the comfort we enjoy. Yun pa rin yung verse natin, 1 Peter 5:7, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Ano ngayon yung comfort that we enjoy? Peter gives one of the most comforting reason in all of Scripture. Why should we cast our cares upon God? Because He cares. Concern si Lord sa iyo. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ni Lord. Not because we deserve it, not because we are always faithful, diba? Madalas hindi nga eh. Hindi natin sasabihin, ay, concern si Lord sa akin. I can cast all my cares upon the Lord kasi I am worthy. Hindi ganun. I am faithful. Hindi nga eh. Diba? Bakit? But because His heart is full of compassion
towards His children. Kasi mabuti si Lord eh. Bakit concerned si Lord sa'yo? Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagsisimba ka, hindi mga kapatid. Hindi dahil mas malaki yung tithes mo in offering mo, hindi. Concerned si Lord sa'yo kasi mahal ka ng Panginoon. Because of His big heart, His compassion towards His children. God's care is personal. Personal yung care ng Panginoon. Peter does not merely say, God cares for people in general. Hindi niya sinabi lahat eh. Sinabi niya, for you. He cares for you. Pag sinabing for you, mga kapatid, personal yun. Hindi lamang in general. Ibig sabihin, He knows our names. Kilala ng Panginoon tayong lahat mga kapatid. Ang pangalan natin, He knows our tears. He knows our fears. He knows our needs before we ask. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ng problema natin. Minsan kahit hindi pa natin banggitin, alam na ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung problema natin, yung mga suliranin natin sa buhay. Alam ng Panginoon yung mga iyak natin. Yung mga secret petition natin na matagal nating pinapanalangin, alam ni Lord yan. He knows because He cares for you. God's care is continual. Hindi lang personal yung care ng Panginoon for you, pero pag nagpapatuloy ito, God never sleeps. He never slumbers, sabi ng Biblia. Hindi natutulog ang Diyos. Maaari tayong tumawag sa Kanya anytime. He never slumbers. He never becomes distracted. He never grows weary of hearing our prayers. Ito ang maganda, hindi napapagod si Lord sa pakikinig sa prayer mo. Kahit maghapon ka manalangin, wala problema. Hindi napapagod ang Panginoon. He never grows weary of hearing our prayers. Unlike human helpers who become exhausted, God cares. God care never ends. Minsan kapag humihingi ka ng tulong sa tao, minsan nagsasawa eh. Pag tumawag ka, 3 beses lang, naiinis ka na, bakit ka tumatawag? Diba? Yung mga tao napapagod eh. Yung mga tao nahihirapan, natutulog. Tawagan mo na 12:00, may problema ka. Ano ba, natutulog sa ng tulog ko eh. Diba? Pero ang Diyos hindi mga kapatid. Unlike human helpers who become exhausted, God care never ends. His watchful eye remains upon His children day and night. God care is sufficient. Sapat ang concern ng Panginoon sa atin, ang biyaya ng Panginoon. There is no burden too heavy for God. Walang kabigatan na parang hindi kaya ni Lord. Lahat ng kabigatan natin ay pwede natin ibigay sa Kanya. His wisdom is perfect. His power is unlimited. His love never fails. Sometimes God changes our circumstances. Kapag nanalangin ka, Lord, ito po yung suliranin ko. Minsan gagawa ang Panginoon, babaguhin niya yung sitwasyon. Tama ba? Bigla na, kumari, nasa trabaho ka. Lord, nagkakaroon po ng persecution sa aking trabaho. Discrimination sa aking trabaho. Lord, tulungan niyo po ako. So, magugulat ka na lang, mawawala na yung amo mo. God can change circumstances, pero madalas, tayo ang binabago ng Panginoon, hindi yung circumstances. Dalawa yun eh, pag nanalangin ka, Lord. Diba? Naalala ko yung testimony ni Sister Cherry, diba? Nag-present kami lagi. Lord, naman po magkaroon siya ng time. Kasi hindi siya nakakapag-church noon eh. Diba? Sabado, pinapapasok siya. Hanggang gabi. We praise the Lord. Nawa po magkaroon po ako ng time para makapagsimba. Ready na siya mag-resign. Ready na kami mag-resign. Nag-decide kami, sige, mag-resign ka na lang. Kasi hindi ka pinapayagan eh. Anong ginawa ng Panginoon? Yung sitwasyon na binago ng Panginoon. Nagsarado yung kumpanya ng Sabado. Walang gawa. Pero inyo yun, ganun katindi. Nagbukas ngayon, pero hindi pa rin siya pinapasok. Siya tapos, nawala na yung amo. Natanggal na. Minsan, binabago ng Panginoon yung sitwasyon. Praise God. Diba? Pero minsan, tayo naman yung binabago ng Panginoon, hindi yung sitwasyon. Ganun kumilos ang Panginoon eh. He changes us with our circumstances. Either way, His grace is always sufficient.
Kahit paano pang nangyari, baguhin niya yung sitwasyon, o kaya tayo ang baguhin ng Panginoon, panalangin tayo ng panalangin, Lord, ito yung problema ko, ito yung burden ko, ito yung siliranin ko, ito yung hindi ko kaya, Panginoon. Minsan babaguhin ni Lord eh. Pero always remember that God's grace is sufficient. The greatest evidence of God's care is what? The cross. Paano mo nasasabing concern si Lord sa akin? Paano mo nasasabing mahal ako ng Panginoon? Ano yung greatest evidence? Yung cross. Yun yung greatest evidence ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, na concern si Lord sa atin, that He cares for you. Mahal ka ng Panginoon. If God did not spare His own Son to save us, we can trust Him to care for us in everyday lesser need. Sabi ng Romans 8:32, basahin natin sabay-sabay. Ano sabi diyan? He who indeed did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him graciously give us? Yung sinasabi ko things dito, yung lahat ng ating pangangailangan. Hindi nga niya in-spare si Jesus eh. Ang Diyos Ama, hindi niya in-spare si Jesus, binigay niya para sa atin, para tayo maligtas. Si Jesus yun. Eh paano pa kayo? Tapos mag-aalala tayo doon sa ating maliliit, mag-aalala tayo sa bigas. Hello mga kapatid, mag-aalala ka sa ulam. Magkaalala tayo sa maliliit na bagay. Eh si Jesus nga, pinrovide para sa ating salvation. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Tapos mag-aalala tayo sa mga pangangailangan natin sa ating buhay. Hindi tayo mapabayaan ni Lord. Amen. Let me close this message, mga kapatid. Perhaps you have carried burdens for many years. May mga kapatid siguro dito, no? Kinakausap ng Panginoon, matagal mo na, taon mo nang binubuhat yung problema, yung suliranin sa iyong puso. You have trusted your own strength. Laging, kaya ko to. Hindi mo makaya. Your own wisdom and your own plans. The invitation is simple but life-changing. Do not carry tomorrow's burden with today's strength. Bring every care to the Lord. The same Savior who forgave your sins is able to sustain your life. You may not know what tomorrow holds, but you know the one who holds tomorrow. Therefore, cast every anxiety upon Him. God is able, amen. Kaya ni Lord yan eh. He is able, He is willing, and above all, He cares for you. Amen. So, this is an invitation for all of us to trust Him, to cast all our anxiety before God. Amen. Let us all stand. Before I pray, mga kapatid, let's sing that song, Salamat Panginoon. Let's meditate the message of the Lord tonight. Ang pinagdaan Diyos ay mabuti.